Ikinasal ka na sa kanya, Fernando Jose. Siya na ang asawa mo. Ikaw sana ang asawa ko. Umalis ako sa apartment, iniwan ko pati ang anak ko para lang sa'yo. Huwag mo nang isipin yun, pakiusap. Pero para sa'yo, hindi naging sapat ang pagmamahal na binigay ko. At iniwan mo ako. Siyempre, sikat ka na ngayon at ikaw na ang sentro ng atensyon ng libo-libong tao. Hinahangaan, pinapalakpakan, pinapahanga mo silang lahat sa ganda mo. At lahat ng papuri na natanggap mo sa tao. Yun na lang ang naging pinakamahalaga para sa'yo. Nakikiusap ako, Fernando Jose. Itigil mo na to, pwede ba? Alam ko rin naman kung anong pakiramdam ng kasikatan, ng tagumpay at mga palakpakan. Pero hindi ako nagpasilaw ron kahit minsan. Gaya ng naging epekto sa'yo. Mas pipiliin ko pa rin ang pagmamahal kaysa sa tagumpay. Higit sa lahat, narinig mo ba ako? At hindi ko yun isusuko. Hindi mo ba natanggap ang ipinadala kong sulat? Ako ang masusunod sa bahay na ito. Hindi ko kayang kumain sa iisang mesa kasama ang asawa mong walang kwenta at palamunin. Kaya doon na lang kayo sa breakfast room kumain. Masusunod po, Mama. Alam mong kumukulo talagang dugo ko sa walang kwentang lalaking yun. Kaya wag mong hahayaan na makasalubong ko siya rito sa bahay. Mama, sinisiguro ko sa inyo, mabait po si Beto. Tumahimik ka, Abril. Ayoko na makarinig ng kahit ano. Tamad at palamunin niyang asawa mo. Hindi totoo yan. Hindi naman po tamad si Beto. Alam ninyo, pagkadating namin, pumasok na agad siya sa trabaho. Yan ang sinasabi niya sa'yo at naniniwala ka naman. Kasi madali kang mauto at wala kang utak. Walang trabaho ang magaling mong asawa. Ang alam lang niyang gawin, mangloko ng tao. Pero alam kong darating din ang panahon na makikita din yan ang mga mata mo. Huwag mo sabihing pinadalan mo ko ng sulat. Totoo, Fernando Jose. Talaga ba? Hindi ka naniniwala? Siyempre naman hindi. Sigurado masyado kang abala kay Alex Dorantes at sa mga gagawin mong pagtatanghal. Masyado kang abala para maalala mo pa ako. Tama ka, Paloma. Ba't pa tayo nagsasakitan? Umalis ka, nag-asawa na ako ng iba. Wala na talagang pwedeng mangyari sa pagitan nating dalawa. Wala na kahit kaunting pag-asa. Wala na ring samaan ng loob. Wala na! Patawarin mo ako kung nasaktan man kita, Paloma. Wala na yun, Fernando Jose. Paalam, Paloma. Paalam. Paalam. Sabi ni Clarita, umalis ka raw. Saan ka ba galing? Totoo bang mag-isa ka lang sa coffee shop? Nung una, oo. Mag-isa lang ako. Tapos ano? biglang dumating si Fernando Jose. Hindi ka ba sasabayan ng asawa mo? Nasa trabaho pa si Beto. Dahil matagal kaming nawala, sigurado kung tambak ang trabaho niya ngayon. Pero parating na siya. Sige. Baka nga. Bakit kaya na-late ang uwi si Beto? Dito ka na bumaba at baka may makakita pa sa atin tapos ikwento kay Tita Soledad o kay Papa. Baka masira pa ang plano ko. Ngayon, gusto mo akong mag-ingat? Paano yung paghalik mo sa akin kanina dyan sa tapat, ha? Kailangan na nating iwasan yun. Di ko lang napigilan. Namiss lang kita. Isipin mo na lang, kailangan ko pang tabihan ang bruhang yun para lang gawin ang tungkulin ko. Sana lang hindi ka ma-inlove sa kanya. Paano mo nasabi yan? Kahit papaano, okay na naman ang katawan niya. Umayos ka at baka masapak kita, Beto. Biro lang yun, aking Reyna. Kita na lang tayo ulit. Okay. Ikot-ikot parang rosas o sa'yo'y nahuhumaling. Ikot-ikot parang rosas o sa'yo'y nahuhumaling. Seryoso, Alex. Wala talaga sa plano yon. Hindi ko inaasahang nandun din siya. Nagkataon lang. Pero huwag kang mag-alala. Sa palagay ko yun ang huling pagkikita namin ni Fernando Jose. Kailangan lang namin magpaalam sa isa't isa. At nagawa na namin yun. Okay. Tapos na ang kabanata ninyong dalawa. Magsisimula na ako ng bagong buhay. Tapos na ang lahat sa amin.
At ano ba ang nasa huling pahina? Luha ba? Hindi, Alex. Nangako ko sa sarili kong hindi na ako iiyak dahil sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Naalala ko noong una ko siyang makilala. Yung kakaibang pakiramdam na parang may nagtulak sa akin para layuan siya. Parang may kutob ako noon. Nasasaktan din niya ako. Huwag na natin pag-usapan yun. Ang pag-usapan natin, yung tungkol sa ating dalawa. Hindi ito ang tamang oras para ipilit to sa'yo, pero tatanungin kita ulit. Kung pwede mo ba akong pakasalan? Wala nang ibang paliwanag. Isang salita lang ang gusto kong maging sagot mo sa akin. Oo. O hindi. Gusto mo ba akong pakasalan? Oo. Pag nagpakasal ka sa akin, ibig sabihin tuluyan mo ng pinuputol ang ugnayan mo kay Fernando Jose Altamirano. Lahat gagawin ko para sa ikabubuti mo. Ano kayang mararamdaman nung isa kapag nalaman niya to? Kasal ka na rin naman kay Fedra. Pero mahal ko pa rin si Paloma, Tito. Tuluyan na talaga tayong mawawala ng isang mabigat na alalahanin. Hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Palagi akong balisa. Natatakot na baka patuloy pa rin silang magkita. Naisip mo ba na baka isang araw biglang bumalik ang mga alaala mo? Rosalinda